Hello po sa inyo. I hope you are doing well po. So this is your daily gabay and bawat zodiac sign po ay may kanya-kanyang reading pa rin. So pakihanap na lang po ng sign ninyo sa timestamps po below the video para maka-shortcut na kayo. Diretso na po kayo sa reading ninyo. Thank you po. Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you, Aries. So first message po ninyo, we have Devil Energy. Devil Energy is a Capricorn energy. So baka meron kayong mga dealings ngayon with a Capricorn person. Baka meron kayong mga transactions, negotiations, or meron kayong mga lakad na kasama ninyo ang isang Capricorn. So maybe yun ang kaganapan dito for some of you, no? And also, devil energy is about addiction, materialism, probably, no, mayroong iba sa inyo dito na parang attached kayo sa isang unhealthy situation. Addiction kunyari sa shopping, addiction sa pagkain, sa alak, or sa kung ano pa man, and it's becoming unhealthy already. Yung bang beyond your control na, yung parang hindi na ninyo ma-control ang sarili ninyo, no? Pero this could be pang wake up call sa inyo, no? Na yun lang siguro ang akala ninyo, yun lang ang nararamdaman ninyo. But the truth is, 'di ba? Kung gugustuhin nyo lang na makaalis kayo sa unhealthy situation na yan, makakaalis kayo. Magagawa ninyo yan. Kasi kung it's being depicted, no, dito sa picture, as dito sa card, tignan ninyo, 'di ba? Yung chain, hindi naman nakatali kayo sa kung anumang matibay na poste or whatsoever. At yung mga chain, di ba, ayan, maluwag, hindi naman masikip sa liig. So kung gugustuhin ninyong umalis, 'di ba, sa sitwasyon na 'yan, makakaya ninyo, tatanggalin niyo lang yung chain na 'yan, 'di ba, sa ulo at sa liig ninyo. So pwede kasi maluwag naman. So it's just like it's just in your thinking, no? So baka this is also a choice ng iba sa inyo, no? Pinipili nyo na lang na nandyan kasi baka nandyan naging komportable kayo dyan in the past, at baka ayaw nyo na ng simula ng bagong sitwasyon sa buhay kasi yun na yung nakasanayan, 'di ba? But yung panawagan lang dito sa inyo, if you would like to come out or get out of that situation, then definitely you can. Okay? Walang pumipigil sa inyo. So, decision nyo lang yan, no? Kung ano yung kung pagdedesisyon na ninyong umalis, no, maka-break away from that addiction or materialism, then you can. Okay? So, Knight of Wands, travel ito, Aries, baka meron kayong pupuntahan. Maybe you're going somewhere. Maaring opportunities ito na pupuntahan ninyo, opportunities ito na tatakbuhan ninyo, something, or tatakbuhin ninyo, something like that. You're going to be full of energy around this time. Passion will be there. You will be confident about yourself, no? Fearless. Kaya parang merong opportunity dadating, merong opportunity sisilip dyan, you are going to go for it talaga. Hindi na kayo magpapatumpik-tumpik pa. So, what else? We have the world. Wow. So, travel talaga, no? Aries, baka kayo ay talagang merong pupuntahan. Maaari na pupuntahan din ninyo is possible na ito ay international travel, no, for whatever reason. But see the world, then this is a time of accomplishment, of achievement. Meron kayo ritong matatapos na ginagawa, meron kayo ritong sitwasyon, nag-graduate na kayo from it kasi it has come to its completion na, it has come to its end of the cycle na, kumbaga, no? So this is really a beautiful energy, Aries, kasi magkakaroon na kayo rito ng
tagumpay. So, this is also a time for celebration. This is a time that you are going to be very proud of yourself kasi natapos mo na, nakompleto mo na, na-accomplish mo na kung ano man ang bagay na dapat ninyong ma-accomplish rito. No? So, that's really beautiful. And this is also ending and beginning energy. No? Kaya, meron talaga kayong tatapusin na, meron na kayong i-accomplish na dito, and from there, enjoy nyo lang muna kung ano yung pagtatagumpayan ninyo rito, bago kayo magsimula, bago kayo mag-jump into a new endeavor or a new venture. Okay? So, yun. Ano muna kayo, i-celebrate nyo muna yan. Alright? So, tignan natin kung ano pa yung, ano pa final message ninyo for today. We have celebration. See? Aries, talagang mag-aano kayo ngayon, magse-celebrate kayo. Meron talagang magaganap dito na talagang worth it, no? Yung hirap, yung pagod ninyo, lahat ng pagtsatsaga, 'di ba? Pagsisikap ninyo, talagang ngayon it's going to be rewarding para sa iyo. Kaya celebrate ninyo 'yan. Sabi nga dito sa message, celebrate your achievements. You truly are a gift to the universe. You have once again, have contributed a beautiful thing sa mundo. Marami siguro kayong matutulungan dito, marami kayong ginawa dito na have touched other people's lives or have helped other people's lives na mag-improve, 'di ba? Yung ganon. Maybe you did something great, no? Na mapapakinabangan ng maraming tao. Kaya congrats. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga mensahe ninyo. We have the Lovers energy. Sa Lovers, this is about partnerships, no? This is about partnerships, harmonious partnership, maaring meron yung parang meant to be, no? Kung sino siguro ngayon yung makikilala ninyo, kung single pa kayo ha, kung sino yung makikilala ninyo or taong dadating sa buhay ninyo, this could be the person na yung parang it's either soulmate ninyo siya or talagang partnership made in heaven, kumbaga, no? Yung ganon, yung parang ano kayo, pinagtagpo kayo, no? Yung ganon, yung maaaring ito na yung eternal love ninyo or maaaring ito na yung soulmate ninyo, ito na yung twin flame ninyo, something like that, no? At kung kayo naman, no, at baka kung kayo single pa, no, baka ngayon if you are looking for love, po pwede na sa ngayon ito na yung pagkakataon na baka magkaroon na kayo ng love life, no? Or kung kayo naman ay nasa isang relationship na, baka you are going to level up na your commitment with your person. Maaaring mas lalalim na ngayon ang inyong relationship. Po pwedeng kayo ay magkakaroon na ng pag-uusap ng pag-aasawa, pagpapakasal, pagsasama na, yung ganon, no? So, good luck sa'yo. What else? We have the Emperor. Wow. So, pwede talaga na you are going to establish na, kumbaga, your relationship, no? Kasi meron tayong Lovers. And this is also about stability of other areas of life, katulad naman ng inyong money, career, and finances. So, hindi lang relationship, hindi lang pamilya, kundi pera, trabaho, career, negosyo din siguro ngayon ang i-build ninyo, yung tawag dito, yung i-establish din ninyo sa ngayon. So, this is really beautiful, Taurus, na sitwasyon, kasi for most of you, no, kung lalo-lalo na kung kayo ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, sa isang opisina, baka ngayon there is an opportunity for you na ma-promote kayo. There is, could be an opportunity para kayo ay mailagay sa position of authority, you know? At tsaka, some of you siguro din, maaaring kayo ay kumbaga,
baka kayo ay magiging tatay na, kasi this is also a father archetype, si Emperor. So, baka ang iba sa inyo is becoming a brand new dad, pwedeng ganon. Um, you will be also be focusing on organization, no? So, maaaring kung merong mga bagay dito na pinag-aabalahan kayo before, tapos na-distract kayo, napabayaan ninyo, naiwanan ninyo, sa ngayon, it feels like to me that you are going to come back to it, at ipagpapatuloy ninyo ito, aayusin ninyo kung ano man ang magulo, aayusin ninyo muli kung ano yung mga kailangang ayusin, no? So, now is the time that you are going to do that, no? Yung ano ninyo, yung if-effects ninyo kung ano mga dapat na effects. So, what else? We have 5 of Pentacles, no? So, pwede na ang iba sa inyo rito may problema siguro sa pera. Baka ang iba sa inyo nagkakaroon ng scarcity sa pera, baka na-short, baka nasi-short sa budget, something like that, no? Baka rin na, baka nawalan ng trabaho ang iba, pwedeng ganon, or nabawasan ang oras ninyo sa trabaho, so that is also possible, no? Struggling siguro ang iba pagdating sa pera. But, this is 5 of Pentacles, so 5 resonates with change, kaya wag kayong mag-alala. There will be some change going to happen sa inyong kaperahang aspeto, kaya wag kayong mag-alala. Alright? At saka, ano yan, just keep your hope and faith alive, alright? Lagi lang ninyong bubuhayin, ano, yung inyong faith and pag-asa, no, na things are going to be better. Kasi hindi naman tayo pinapabayaan ng Panginoon, 'di ba? Laging siyang nandiyan, He knows kung ano yung kailangan natin, kailan natin kailangan. There are some things, no, na may mga life hiccups tayo talaga na nararanasan or na-experience kasi parte yan ng soul's growth natin, parte yan ng soul's evolution natin, na may mga bagay na kailangan tayong matutunan sa buhay para tayo ay maging mas matibay, mas maging malakas, no? At preparasyon yan sa atin para sa mas mga malalaki pang pangyayari sa buhay natin in the future. Kaya yung mga life hiccups na yan, mga challenges, mga problema, that is part of life, no? Diyan tayo natututo, diyan tayo mas titibay, gigisingin nito yung ano natin, yung lakas ng loob, resilience, yung mga ganon. Alright? So, lilipas din ang mga yan, no? Wala namang permanente sa mundo. Everything changes, everything evolves, including our problems. Malilipas din yan. Dreams, the universe speaks to you through your dreams. So, maaari na lately kayo ay nananaginip, or baka in the next few days kayo ay magkakaroon ng mga panaginip. At ang mga panaginip na to, these are messages from the divine. No, the universe is speaking to you through your dreams, kasi baka hindi kayo nakakapakinig, no, ng inyong intuition. Maaaring hindi ninyo pinapakinggan ang inyong intuition, kaya through your dreams, no, dito pinapasok ng universe ang guidance niya para sa iyo. Okay? Kaya pay attention to your dreams, to the elements na nakikita ninyo sa inyong panaginip. Okay? Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message po ninyo, we have 8 of Wands. Ayan. So, this is a fast-moving energy, Gemini, no? So, maybe you are going to go somewhere. Baka merong lakad, baka merong travel. Ang iba sa inyo na pwedeng impromptu ito, no? Pwede rin, no, na ang iba sa inyo baka matagal ng plano ang pagbabiyaheng ito. So, posible din yan. But, for some of you, no, meron talaga ditong pagta-travel na gagawin ng iba sa inyo na, yung parang sabihin na natin, same day, no, same day travel. Pwedeng ganon. This could also signify rapid change, no, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Depende sa inyong sitwasyon. Meron ditong excitement, no, meron ditong
ang pagmamadali sa ibang sitwasyon. Siguro may mga opportunities dito for trabaho, opportunities for, yun nga, for travel, may opportunities dito for putting up a new business venture na maaaring makulangan kayo sa pag-iisip, no, pagdidiskarte nito dahil sa sobrang excited kayo na gawin ito, no? May ganun akong energy na napipick up dyan. We have Six of Cups, homecoming, Gemini. Baka ang iba sa inyo uuwi, no? Baka ang iba sa inyo nasa ibang bansa, ganun. At namimiss nyo na yung inyong kapamilya. Po pwede rin, no, na within the country, pero siguro malayo kayo sa pamilya ninyo, no? Hindi kayo magkakasama sa isang lugar or hindi kayo magkakasama sa isang bahay, yung ganon. Kaya siguro namimiss nyo na yung kapamilya ninyo. So, probably mayroon ditong balak na umuwi, bumisita, ganyan, no? Pwede yung mga anak ninyo, namimiss nyo na, pamilya ninyo, asawa ninyo, jowa ninyo, magulang, depende sa inyong sitwasyon, ano? Uh, Baka kasi matagal na kayong hindi nakakauwi, pwedeng ganun din. So, matagal na kayong hindi ninyo nakakausap ng personal, no, face to face ang mga kapamilya ninyo. Kaya yun, baka balak ninyong umuwi. At speaking of pag-uwi, no, so this is pagbabalik. So definitely may travel ang iba sa inyo, no? So you're going to travel home. So good luck. What else? We have Knight of Cups. Si Knight of Cups naman, ano ito no? Ang narinig ko agad, apology. Baka merong magsusorry sa inyo, Gemini. Someone is going to say sorry. Someone is going to apologize sa inyo. At pwedeng ano yan, pwedeng kapamilya din ninyo, no? Baka yung pag-uwi na to ng iba sa inyo, baka gusto ninyo na mag-apologize kayo sa taong, alam mo yun, nakagawa ninyo ng hindi maganda or nasaktan ninyo yung damdamin at gusto ninyong mag-apologize ng personal. Pwedeng ganun din ang dahilan, no, ng inyong pag-uwi. Pwede rin naman na hindi for other reasons. Yun, may apology. This could be also an offer of love, no, if you have a meron kayong nagugustuhan tao, lalo na kung single pa kayo, baka ngayon manliligaw na kayo, baka kayo ay magko-confess na ng inyong nararamdaman towards that person at kayo ay manliligaw na, pwedeng ganon. Or maybe you will be invited, diba, sa mga social events, baka kayo ay maiimbitahan din sa date, yung gano'n, no? Baka kayo ay makikipag-date, something like that. Pwedeng gano'n din. Or maybe you are the one, no, who's going to ask someone to go on a date with you. And by the way, Gemini, before I draw the last card, I would like to say hi and shout out sa ating beloved channel member na si Alexander Turalba 3777. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel at sa pagpapadala ninyo ng super thanks. God bless you po. We have dreams. The universe speaks to you through your dreams, Gemini. Yung kinakausap kayo ng universe through your panaginip, no? Probably, ang iba sa inyo rito, baka meron kayong mga divine guidance na pinapadala ang universe sa inyo through intuition, pero baka hindi ninyo ito napipick up or hindi ninyo napipick up or hindi ninyo ito pinapansin or hindi ninyo napapansin for whatever reason. Kaya dinadaan ng universe, no, yung mensahe para sa inyo sa inyong panaginip. Okay? Kaya pay attention to the elements na nakikita ninyo sa inyong panaginip kasi yan ang gabay para sa iyo. Pwede rin na meron kayong dasal, di ba? You're asking for enlightenment, maybe you're asking for guidance, for clarity, at hindi ninyo yan nakukuha or hindi ninyo
nakikita yung sagot niyan through your intuition. Kaya through your panaginip yan ipapakita sa'yo ng Divine Universe. Okay? At kung hindi po ninyo alam kung ano yung ibig sabihin ng mga elemento na nakita ninyo sa inyong panaginip, tignan po ninyo yan, i-google po ninyo. Kasi ang dami-dami na sa Google nang nag-explain ng dream meaning natin. Okay? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung messages ninyo for today, pauna mensahe, 3 of Swords, nasasaktan kayo, someone have siguro dito have caused you emotional pain, pero tapos na to, Cancer, this happened already in the past, so this is behind you already. Kung ano man ang sitwasyon na to, this behind you already, pero yun nga lang, parang hindi pa kayo totally nakakapag move on from this heartache or heartbreak, or po pwede rin na sana 'di ba, baka nagsisimula na sana kayong mag-heal ng puso ninyo, ng damdamin ninyo, pero for some reason baka meron na naman kayong narinig na mga kwento na related dito, or maaaring meron kayong mga nakuhang impormasyon, meron kayong nakitang tao na maybe involved dito sa nangyaring ito, or baka yung person mismo na nakapag dulot ng sakit ng loob sa inyo, yung nakita ninyo or nakausap ninyo. Kaya parang bumabalik na naman, parang tawag dito, parang nagre-replay muli sa isip ninyo ano nangyari rito. Kaya kaya ngayon napapaiyak na naman kayo, something like that, So meron sa inyong nakasakit ng inyong damdamin, meron nakapagdulot ng sakit, sama ng loob, something like that. So, but that's in the past. We have Page of Cups. Ayan. So, meron ditong freshness, 'di ba? Na energy na dadating. So, which is good kasi kahit papaano parang mapapawi, yung sama ng loob, mapapawi yung frustration, mapapawi yung inis, yung galit na maaaring bumabalik-balik na naman sa isip ninyo, yung ganon. At pwede na ang iba sa inyo dito merong invitation, pwedeng merong invitation dito for you to attend the social gathering, or invitation for you to attend a mga okasyon, may mga social events, mga ganon, or baka merong makikipag-date sa inyo, Cancer, kung kayo ay single pa, baka merong mag-aaya sa inyo na makipag-date kayo, so pwedeng ganyan din. Basta there is something na ikakakilig ninyo rito. So we have Knight of Cups, ayan, Cancer. So si Knight of Cups, this is an offer, may offer dito ng feeling ko merong mag-a-apologize sa inyo dito, Cancer. Pwede na kung sino yung nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo rito, kung sino yung nakasakit ng inyong damdamin, maaari na yung taong yan ang magsusorry sa inyo. Pwede yung taong ito is going to say sorry na, mag-apologize na, magpapakumbaba na, maaaring ganon, And pwede rin na ang iba sa inyo rito will be talaga siguro merong mag-aaya sa inyo, Yun napipick up ko baka merong mag-aaya sa iyo na makipag-date kayo, or merong mag-aaya sa iyo para sa isang pagtitipon, yung ganon. Parang chill lang kayo ngayon, pwede, na dahil siguro dito, baka merong mga kaibigan kayo or mga kakilala kayo na, alam mo yun, gusto nilang tulungan ka na ma-divert muna yung attention mo from this, at magsaya, or isama ka sa mga social gatherings na para maiba muna yung inyong environment, Yun ang napipick up ko dito, parang merong mga maghihila sa iyo sa mga okasyon, mga pagtitipon, para
gumaan-gaan naman, no, yung pakiramdam ninyo. So, pwedeng may mga imbitasyon dito para sa inyo. So, tignan natin kung ano yung inyong final message. We have truth. See your light, know your power, have the courage to walk your truth. Ayan, wag na ninyong isang tabi, or wag na ninyong itago, or wag na ninyong i-keep sa sarili ninyo kung ano talaga yung gusto ninyo, kung ano yung mga pangarap ninyo, ano yung mga talents, skills, and gifts ninyo. Share that with the world, no? Ilabas nyo na yan. Wag nyo nang wag na kayong don't play small anymore, okay? Share it with the rest of the world, kasi maaring maraming tao din ang matutulungan ninyo or matatouch ninyo ang buhay with your talents, skills, and gifts, or kung sino kayo, diba? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message ninyo, napakaganda, kasi 10 of Cups is happy family. This is domestic bliss, domestic harmony, masayang relasyon ng bawat isa sa pamilya, between parents and children, between siblings, yung mga ganon. So, masaya, maganda ang samahan, no? Maganda yung mga pag-uusap, maganda yung takbo ng relasyon, yung ganon. Kung meron man ditong mga hindi nag-uusap, no, before, yan ay magkakaroon na ng parang solusyon, and maaaring mabago na ang takbo ng relationship ninyo. Ngayon, maaaring kayo ay lahat na magkakabate, lahat na kayo ay magkakaayos na, and you're gonna start a more loving and harmonious relationship. Pwede rin ang iba sa inyo rito is also, baka merong mga reunion na gagawin, no? Baka merong mga pagtitipon ng mga pamilya ang gagawin ninyo sa ngayon. Maaring meron kayong kapamilya na kunyari galing abroad, diba? Uuwi para kayo ay magkasama-sama. Maaring may mga ganon, no? So, or pwede rin, no, na kayo ay nakapagbakasyon, no? At mag-aano kayo, no? You're just going to hold a gathering dito, no, ng kayong magkakapamilya lang. So, what else? Bonding moment ba? We have Tower. Yan. So, si Tower, pagbabago. At ang mga pagbabagong ito, maaring ikagulat ninyo. No, this is sudden change. At pwedeng ma-overwhelm kayo rito. Pwedeng may gulat factor ito para sa inyo. Maaari din na maaari din na magkakaroon kayo rito ng mga hindi ninyo inaasahan na mangyayari, na hindi ninyo sukat akalain, no? Kumbaga out of the blue, merong ganitong mangyayari. And just embrace it, no? Just embrace it and just learn to pick up, no, the lessons that you need to learn from this. Kasi lahat naman ng isipin natin na lahat ng nangyayari sa buhay natin, parte yan ng divine plan. At yan ay parte ng ating soul's growth, ng soul's evolution. Importante ang mga bagong mangyayaring yan dahil marami tayong matututunan from those situations that will help us big time in the future, diba? Kaya kung ano man ito, sa una siguro, magugulat kayo, mawiwindang kayo, ma-overwhelm kayo. Pero, just go with it, no? Just go with the flow. And kapag nakasettle na kayo dito, ayan, dyan na ninyo yan marirealize na sana pala ginawa ko na to noon pa, sana pala ako na yung nag-initiate ng pagbabagong ito, yung gano'n, no? Kasi dadalhin kayo ng event na to sa kung saan kayo dapat mapunta at this time, no? You are going to be aligned with your destiny and with your purpose, kaya magiging masayang-masaya din kayo in the end, no? So, what else? We have 7 of Wands. Ayan. So, siguro may mga tao dito na laging nagbubulungan sa likod ninyo, mayroong mga
laging pinag-uusapan kayo, something like that, no? At probably, ano din ito nasa defensive mode ka, 'di ba? Kasi siguro talaga baka merong mga nambubuli sa'yo, merong mga nangi-intimidate sa'yo, merong mga aasar sa'yo, yung mga ganun ba. But just stand your ground, no? Wag lang kayong sumuko, wag ninyo silang sukuan. Stand your ground, stand for what you believe in, no? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have no limitations. You are a celestial being with unlimited potential. There is much for you to share. Alright? So, marami ka, no? You have so many tricks on your sleeves, ika nga, no? Marami ka pang magagawa para sa mga tao, marami kang maitutulong para sa mga tao. You have so much in you, no? You have so much potential na para ma-share mo sa iba. So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ni Virgo. Pauna mensahin ninyo ay Six of Cups. Meron ditong reunion, no? Yan na pick up ko agad dito. Merong reunion siguro ng magnanay, pwedeng ganon, or magkaibigan, magkapatid, no? May ganon. Someone is going to come home, Virgo. So, pwedeng kayo ang uuwi sa pamilya ninyo, or pwede yung kapamilya ninyo. Pwedeng kapatid mo, pwedeng nanay mo, tatay mo, or whoever, no, in the family. Maaaring merong uuwi, no? Maybe she or he lives somewhere, no, you are geographically apart for quite some time, at ngayon merong uuwi, merong bibisita, someone is coming home. Okay? So, definitely may travel. No? Merong magta-travel sa inyo. Lalo-lalo na kung ikaw ang uuwi. Baka ikaw ay magagaling pa sa ibang bansa o ibang parte ng Pilipinas, no? Na medyo malayo-layo. So, merong pagbabalik. Ace of Cups. Wow, Virgo. Alam mo, mahal na mahal ka talaga ng universe. Mahal na mahal ka ng Panginoon. You are going to be provided, no? Kung ano ang kailangan mo. Kasi yung promise ng Ace of Cups, this is divine blessing na ibibigay sa iyo, ipapadala sa iyo, na siyang kailangan mo. Kung ano yung kailangan mo, whatever it is that you need in your life, that will be provided to you by the divine. No, ibibigay yan, ipapadala yan sa iyo ng divine universe. Alright? At hindi lang yan bibigay sa iyo na kung ano lang ang kasya sa iyo, but whatever it is that will be given to you, whatever it is that will be sent to you, will be more than enough para sa iyo, so that you can also help other people. Kasi kayo, Virgo, you're very generous, diba? Napakalaki ng inyong puso, napaka-compassionate ninyo, matulungin kayo, you know, kahit nga isusubo nyo na lang, kahit kakainin nyo na lang, kung merong nangangailangang iba, ibibigay mo pa, diba? Ganun kayo ka-compassionate, no? Kaya naman binibless din kayo ng universe ng kung ano yung mga kailangan ninyo, no? At para mabigyan ka rin ng pagkakataon, mabigyan ka din ng chance na makapag-share kayo sa iba, diba? So, you're going to be feeling joyful and happy. Around this time, you will be filled with joy and happiness at this time. Kaya, meron din ditong sense of fulfillment. There is also personal growth, you know, and compassion. Dahil lagi naman yan nasa puso ninyo. So, what else? We have the moon. The moon is about intuition, no? So, siguro, baka ang iba sa inyo nagdadasal, baka ang iba sa inyo meron kayong hinihingi, no, sa universe, at nagdadasal kayo, at pwedeng humingi kayo ng ng enlightenment, ng clarity, clear direction of where you are heading. Maaring yun ang mga ipinagdadasal ninyo. Kaya
iniimbitahan kayo rito, no, na pakinggan ninyo ang inyong intuition or pati na rin yung inyong mga panaginip. Make sure that you are paying attention to the elements na nakikita ninyo sa inyong panaginip kasi mensahe yan sa inyo ng universe. At kung kunyari, hindi ninyo alam kung anong ibig sabihin, no, ng inyong panaginip, that will be easy for you to find out. I-google nyo lang yan, i-search ninyo sa Google ano yung dream meaning, no, na kung ano mga elements na nakita ninyo sa inyong panaginip. Isulat ninyo yan, pagtagpiin ninyo yan, and you will definitely find the meaning, no, ng panaginip ninyo, kung anong ibig sabihin noon, bakit yun ang binigay sa'yo, no, ng universe. And that's going to help you na maklear ang isip ninyo, lalo na kung mayroong mga kaguluhan na ito, may mga desisyon na kailangan kayong gawin, that's going to help you. At yun, so tignan natin kung ano pa yung mga kaganapan sa buhay ninyo, Virgo. Final message ninyo, release. Release anything that keeps you from your path of authenticity. Okay? Kung ano man dito ang hindi nakakatulong na sa buhay ninyo, kung ano man dito yung kumbaga, it's not helping you in a good way or wala nang magandang epekto sa'yo, let go mo na yan. Kasi that's just clutter in your life. That's just going to give you negativity. So, wag na, 'di ba? Bigyan mo ng mas maraming room or space ang mas mga pabubuti at magagandang bagay sa buhay ninyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So first message ninyo, we have 10 of Cups. So this is happiness, no? Domestic bliss, domestic harmony. So this is really beautiful kasi ito na yung time siguro, no, na magkakabanding din kayo ng buong pamilya, masaya, 'di ba? Nagkakaintindihan. Pwede rin na meron dito yung celebration, no, nagaganapin ang pamilya ninyo. Baka meron kayong milestone, meron kayong achievements or accomplishments na isi-celebrate ninyo with the rest of the family, no, Libra? Kaya congrats sa'yo kasi iba, 'di ba? Yung kadalasan, yan ang minimithi natin, yung pinagdadasal natin na magkaroon tayo ng isang masayang pamilya. And sa inyo, no, that might happen na sa ngayon. That you might be enjoying, no, that opportunity na sa ngayon. We have 2 of wands. Yan. So maybe you are making plans for the future. Pwedeng business, business venture na iniisip ninyo. Pwede rin na travel. Ito, maaaring you are looking for a travel destination, no? Baka ito na yung katuparan ng inyong mga pangarap na makapag-travel kung saan man, or pwedeng dadalhin mo dito yung inyong pamilya. Maybe you are going to travel with the rest of your family. Possible din na nagpaplano kayo, no, for work, or baka nag-iisip kayo na magtrabaho kaya ako abroad, 'di ba? So maybe that is also what you are thinking, no? Baka kino-consider ninyo mag-apply abroad, no, for migration, for work. So yun, maaaring meron kayong mga pinag-iisipan sa ngayon. And yung kailangan din ninyo pag-isipan mabuti, 'di ba? Kasi desisyon, no? Malaking desisyon ng pwedeng kailangan ninyong gawin dito din at this point. So, you also have 3 of Cups. Ayan, celebration talaga, Libra. Masaya to, masaya. So, maaari na baka mayroong okasyon, no? Ang pamilya na isi-celebrate, milestone, mga ganun. Or pwede rin, no? Na baka mayroong galing abroad, umuwi, magbakasyon. Kaya, di ba, pag may ganun, talagang kasiyahan, ano? Mayroong pa-party, mayroong
social event, merong mga kainan sa bahay, 'di ba? Selebrasyon ng kanyang pag-uwi, puwedeng gano'n. So, depende sa inyong sitwasyon, but definitely there is something that you're going to celebrate. There is something that you want to thank God for, 'di ba? At 'yun maghahanda, magse-celebrate, magsasama-sama, may kasiyahan, yung gano'n. So, good luck sa iyo, you know. Deserve naman ninyo 'yan. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. Ngayon, uy, meron palang bumaliktad. So we have blue star. Follow the light of your inner compass, the blue star. It will lead you to the truth that resides within your soul. Ayan. So, paalala ito sa inyo, no, na lagi ninyong pakinggan ang inyong inner guidance, ang inyong inner voice. Kasi ito yung ito yung gagabay sa iyo, no? Ito yung gagabay sa iyo kung saan kayo patungo. Ano na mga bagay na dapat ninyong pagkaabalahan? What are the things that you need to focus on? Kumbaga. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakarasunod kayo. Thank you. So, yung first message ninyo, the Sun, Scorpio, napakaganda ang bongga nito. Kasi the Sun is the most optimistic, the most uplifting, napakasaya na energy, Ito yung time na mararamdaman ninyo iba yung saya. Kasi, things are going well with you, no? Parang, things are falling into its right places. Kaya, syempre, 'di ba, wala tayong ibang, hindi tayo, we can't afford not to be happy, 'di ba? We are blessed, no? Blessed kayo, Scorpio. Kaya maaari din na meron ditong mga maaari din na meron ditong mga biyayang paparating na mga hindi ninyo sukat akalain na pwedeng mangyari. Ngayon, maaaring mangyayari. Kaya iba yung saya, no, ang mararamdaman ninyo sa ngayon kasi you will be feeling blessed, no? You will be feeling blessed. The sun is going to shed its light in all areas of life, no? Kaya magiging masaya, maganda ang galawan or kaganapan sa buhay ninyo. There is also success, no? At ang success na to could be material success, could be financial success, yung ganon, no? You're gonna have fun at ang maganda dito kasi malilift na, kumbaga kung meron man mga delays, meron man mga blockages sa mga ginagawa ninyo, or kung meron man kayong nararamdaman na mga challenges sa buhay, maaaring yan ay malalagpasan nyo na din sa ngayon. We have justice. Ayan. So, si justice energy, you are getting the fairness or ma-experience ninyo yung pagiging patas, no, sa inyo ng mga pangyayari sa buhay, 'di ba? Minsan, 'di ba, minsan nasasabi natin na life is so unfair, 'di ba? Pero ngayon, that's the opposite, no, of that na may experience niyo kasi things are going to be in its right places para sa inyo. Kaya justice also will be served kung meron kayong, if you are seeking for justice, kung meron kayong mga pinaglalaban dito, ano man yan, saan man yan, justice will be served. No, makukuha ninyo kung ano ang para sa iyo. What else? We have 3 of Wands. Good fortune energy ito, Scorpio. Kaya maswerte talaga kayo. Merong swerte, merong magandang pangyayari na magaganap sa buhay ninyo at this time kasi yung 3 of Wands, this is a good fortune. So, makakaasa kayo na kung ano man yung sisimulan ninyong ganap ngayon, you can expect success on that. You can expect good things to happen sa bagay na yan, no? So, be confident, no? Be confident kasi as you move forward in your life sa ngayon, makakaasa ka na maganda ang magiging resulta nito, magiging magaan ang journey ninyo, something like that. And there are new opportunities, no, na dadating din sa inyo. At saka rin ito this is a time of implementation.
no? Now is the time that you're going to implement your plans. Kung ano man ang mga pinagplanuhan ninyo in the past, ngayon, gagawin mo na yan, no? You are going to, you are going to, ang tawag dito, you're going to make your plans to action. So we also have strength. You are being guided by the cosmos. Stay strong. A positive outcome is assured. Ayan. So napakaganda. Kasi ngayon, kailangan nyo lang na gawin din ang magagawa ninyo. Be strong, no? Buhayin ninyo ang inyong inner strength. Buhayin ninyo yung inner strength and your courage. Activate ninyo yan, diba? At gawin ninyo yung gusto ninyong gawin, no? Kung ano man ang whatever is necessary, no? Para ma-achieve ninyo yung mga bagay na gusto ninyong ma-achieve, and magpakatatag lang kayo at umasa kayo, no? Na positive outcome will be assured, no? When you take action. So, we also have dreams. The universe speaks to you through your dreams. Ayan. So, paalala ito sa iyo, no? Na yung universe nagbibigay ng gabay sa iyo through intuitive messages and through your dreams, no? At sa ngayon, maaari meron kayong mga panaginip na lately, no? At make sure na tatandaan ninyo yung mga elemento na nandiyan dyan. Tatandaan ninyo kung ano man yung mga elements of your panaginip na nakikita ninyo para nang sa gayon mahanap ninyo kung anong ibig sabihin nito. Google po ninyo yan, i-search ninyo kung ano yung dream meaning ng kung ano mang elemento yan. Isulat ninyo yan para hindi ninyo makalimutan, and pwede ninyo yung balik-balikan, no? At connect the dots, kung baga. Okay? At yung makukuha nyo din yung mensahe ng universe sa'yo. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, we have Ace of Pentacles. Ayan. So, this is new beginning energy. Sagittarius, meron ditong mga bagong ganap sa buhay. Meron kayong mga sisimulang bagong chapter in your life. Lalo-lalo na pagdating sa inyong kaperahang aspeto, trabaho, karera, negosyo, yung ganon. There could be new opportunities as well, no? Na pwede ninyong pagkapirahan pa. Pwedeng iba't ibang areas of life din yan na pwedeng maging daan, no, para magkapera kayo. At mayroon din ditong pwedeng dadating na pera, blessing, na talagang cold cash, no? Baka windfall of money yan, panalo, diba? Baka may mga winnings kayo sa mga game of chance kung kayo tumataya, no? So, money could come from various sources. At kung ano man yung, kaya saan man manggagaling yan, no? Ito na yung pagsisimula ng pagbabago ng inyong financial landscape, no? Ito na yung simula ng pagpasok ng prosperity na banda sa buhay ninyo, kaya magiging masagana na kayo sa pera, magiging magaan na yung pamumuhay ninyo, no? Lalo-lalo na pagdating sa pera. We have King of Wands. Ayan. So, Sagittarius, siguro, ang iba sa inyo din, baka ano na kayo ngayon, ano? Baka very successful na kayo sa trabaho ninyo. Pwede kasi na nasa mataas na posisyon kayo, nasa trabaho ninyo. Baka nasa position of authority na kayo. Baka kayo isang manager na, boss na kayo, supervisor, ganon, no? Sagittarius. And kasi ano kayo, nasa dugo ninyo, no? Ang pagiging leader. Nasa dugo ninyo yung leadership, leadership quality. Meron kayong tawag dito, kumbaga nananalaytay sa inyong dugo ang pagiging leader, pagiging entrepreneur, pagiging
isang pinuno, no? Yung ganon. May mga taong talagang ganon, no? Na you were born to be a leader. And maybe ganon kayo ngayon, Sagittarius. Maaring ngayon talaga, maaaring nandyan na kayo sa posisyon na yan or baka papunta na kayo doon sa posisyon na gano'n, no? Pwede rin ang iba sa inyo rito, dati na siguro kayong nasa, kunyari, nag-i-employo na kayo as a manager, as a supervisor, gano'n, and na siguro nakaipon na kayo. Kaya gusto nyo na din siguro na mag-change ng career path from being an employee for running other company. Baka ngayon gusto mo na ikaw na yung maging CEO. Baka ngayon ikaw na yung magbi-business, magsarili ka na ng business, kaya ikaw na, you will be your own boss na kumbaga. No? So, pwedeng may career change. Dito na gagawin din ng iba sa inyo. No? Good luck. So, we have 7 of Pentacles. Dito naman sa 7 of Pentacles, merong long-term success na naghihintay din sa inyo rito. No? At, pwede rin na you are going to be persevering, you're going to be working extra hard, no? Siguro dito, para mas maging bongga pa, 'di ba? Yung may expect mong return, 'di ba? Ng efforts mo, yung bunga ng hard work mo, yung ganon. So, yun. So, maybe, no? Maybe, siguro na alam mo yun, figure out mo na sa sarili mo din na I've done everything that I can. So, siguro, you're just going to be also, kumbaga nasa period na lang kayo ng wait and see. 'Di ba? So, maybe now is the time also na magnilay-nilay at magmuni-muni kayo. Evaluate what you have done already. At baka, 'di ba, who knows, baka may maisip pa kayo na mas magagawa nyo pa, pwede nyo pang idagdag sa effort na ginawa nyo para mas maging bongga pang magiging bunga, 'di ba, ng ninyo, ng efforts na ito, no? So, good luck sa iyo. Tingnan natin kung ano pang mga mensahe para sa iyo. So we have abundance. Wow. When your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open. Alright? So, yun. You will be blessed with abundance talaga. No? Lalo-lalo na pagdating sa pera. Kasi we have Ace of Pentacles. So, there's more money coming your way. Maraming financial blessings or financial opportunities that are really coming sa dito, no, sa buhay ninyo. Kaya good luck sa iyo. So, thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mensahe ninyo. Capricorn, we have the 8 of Wands. Ayan. So, 8 of Wands is a fast-moving energy. Okay? So, maraming dito. Maraming pwedeng opportunities or good news that might come your way. At pwede rin na iba't ibang klaseng opportunity ito. It might be an opportunity to travel, opportunity for a new work, a new job, a new business venture, a new relationship. It could be anything, no? Depende yan sa inyong sitwasyon. But marami ang pwedeng mga impormasyon, maraming pwedeng impormasyon, pwedeng maraming ang tawag dito, blessings, no, na dumating talaga dito, Capricorn, alright, sa inyo. Kaya, you need to be ready, no? You need to be ready for anything. Kasi, maaari na yung mga oportunidad na din ito, will be, require you to take action right away, 'di ba? Or para hindi mag-slip away sa inyo yung opportunity, 'di ba? Or sa sobrang excitement niyo na i-take advantage ng kung ano man ang opportunity na dadating. So kaya kailangan handa kayo for anything, okay? So good luck sa iyo. What else? We have
the sun ang swerte ninyo, Capricorn. You know, magiging magaan talaga ang pamumuhay ninyo sa ngayon. Maraming magagandang biyaya, magagandang bagay ang mangyayari rito. There is also happiness and joy na mararanasan kayo. So there is going to be success, there is going to be optimism, meron kayo ritong excitement, no, successes, financial, material, or kahit no sa pagharap ninyo sa mga problema sa buhay, kung meron man kayo, mapapadali yan sa ngayon, ano, mapapadaling masolusyonan kasi maliwanag, maliwanag na ngayon ang buhay ninyo, magaan na yung magiging pakiramdam ninyo, magiging maliwanag ang isip ninyo, yung ganun ba, kaya things are going to be kumbaga fall into its right places, no? Kaya siswertehin kayo. This is the time that you are going to be filled with joy and happiness, no? Kaya congrats and good luck. You're gonna have fun, diba? Mapapawi na yung mga bigat sa dibdib ninyo. We have Queen of Cups. Ayan, so you are also going to embody the energy of Queen of Cups, which is ano siya si Queen of Cups, very compassionate na tao ito, very matulungin, napakagaling din nito mag-advise, napakagaling din nito. Parang ano siya napaka-emotional din niya, you know. Very empathic, very supportive, at saka kung kailangan mo ng makakausap, you know, si Queen of Cups, laging nandyan, laging bukas ang tenga niya para sa pakikinig sa'yo. She is also a very good listener, very passionate listener, yung ganon. Kaya napakaganda nito ni Capricorn, okay? So, napakaganda ni Queen of Cups, no? Kaya ano to, it's either kayo yung mag-i-embody ng energy ni Queen of Cups, magiging ganon kayo, or maaaring naghahanap kayo ngayon ng katulad ni Queen of Cups, na baka kailangan ninyo na makakausap, kailangan ninyo na makikinig sa iyo, kailangan mo na may a-advise sa iyo, kailangan mo nang merong susuporta sa iyo, yung mga ganon ba, no? So, Queen of Cups siguro will be someone, no, na pwedeng hanapin ninyo ngayon para makausap, no? So, good luck sa'yo. We have Earth Guide. Your sacred calling upon this planet is to simply love and be loved. Alright? So, pwede na ang iba sa inyo talaga embodying the Cups energy, no? Na matulungin, you know, mapagmahal, supportive, yung ganon. Kaya nga siguro lagi kayong ganon, no? At kaya siguro na-experience yun na meron na nakapagsabi sa inyo na thank you, Capricorn, for being my earth angel, for being my earth guide. Kasi nga, lagi kayong nandiyan dyan para sa kanila. Whenever they need help, maaaring kayo yung takbuhan nito, mga taong ito. When they need someone to talk to, maaaring kayo yung pinupuntahan ng mga taong ito, no? So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Okay? Thank you. So, tignan natin kung anong mga mensahe ni Aquarius. We have Knight of Swords. Wow. Change is coming, Aquarius. At yung pagbabagong ito, mabilis, no, ang takbo ng pagbabagong ito. So, there are changes coming your way at maaring excited kayo para sa mga pagbabagong ito. Kaya parang nagmamadali din kayo, no? Or po pwedeng yung mga bagay na to na gusto ninyong baguhin something that really needs to really needs to be changed. Kaya parang ngayon na may opportunity na kayo nakikita, magmamadali kayo, magmamabilis kayo, no? Meron din ako napipick up dito na travel, no? Baka magta-travel ang iba sa inyo or kailangan pa ninyong mag-travel. So, what else? We have justice. You're getting what you deserve, Aquarius. Kung ano ang para sa'yo, makukuha mo yan. Kung ano yung deserve ninyo, makukuha mo yan. Kaya, maaari din, na things are going to look up now for you ngayon. Things will be looking good or better sa ngayon. Kasi kung ano din yung pinaglalaban mo, meron kayong mga pinaglalaban, katotohanan or whatever, no? Whatever that you deserve, you will get it.
no? At kung ito pinaglalaban mo, makukuha mo yan. Kasi deserve mo yan. Kasi yun ang para sa'yo. Kaya ibibigay yan sa'yo. You know? So, tignan natin kung ano pa. We have the Magician. This is new beginning. So, meron kayong bagong sisimulang bagong ganap. Meron kayong sisimulang bagong sitwasyon sa buhay ninyo. You are going to start manifesting whatever it is that you want to manifest in your life. Okay? So, ngayon, you are going to start taking action towards pag-achieve, no, sa kung ano man ang mga bagay na gusto ninyong ma-achieve. Pwedeng yung mga pangarap ninyo to, pwedeng yung mga dreams or mga tawag dito, dreams ninyo or mga heart's desires ninyo. You know, you are going to start manifesting that, or you are going to start taking action para ma-manifest mo to into your life. Dati kasi parang nagdadalawang isip kayo. Siguro natatakot kayo or hindi kayo confident, no, enough para gawin ang mga bagay na to. But now you are going to be desidido na, determinado na, no, na gagawin nyo na ito. So, or pag-e-effortan nyo na to. And maybe because then, andyan na yung mga opportunities, no, mga kakailanganin ninyo, kaya maglalakas ng loob na din kayo. So, there are choices that you need to make sa ngayon. Kailangan nyo lang na pag-isipan mabuti kung alin dito yung uunahin ninyo, alin yung kukunin ninyo, 'di ba? So, at least, 'di ba, may mga posibilidad, no, na nandiyan dyan, iba't ibang klaseng posibilidad na maaaring nandiyan sa harapan ninyo na pagpipilian ninyo, no? Courage, live your life fearlessly with courage, strength, and determination. And this is what you are embodying right now, no? Kasi dati nga, 'di ba? Para nasabi ko kanina na dati talagang maaaring hindi kayo gumagalaw, you're not taking action towards manifesting your desires, your pangarap kasi baka natatakot kayo. Pero ngayon, you are going to live life fearlessly na maglalakas ng loob na kayo na gawin ang mga bagay na dapat ninyong gawin or kailangan ninyong gawin para makuha nyo kung ano man yung mga gusto ninyo sa buhay o marating ninyo yung achievement na ito, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and Light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. So, we have 4 of Cups. We have victory. Wow, so napakaganda nito. Wow! Tignan mo, Pisces. Tingnan mo kung gaano kabait ang universe, 'di ba, sa inyo. Tingnan mo. Dito meron kang siguro na pinagdaanan dito na medyo hindi masyadong maganda, hindi masyadong favorable sa inyo, or maybe hindi naka-align doon sa kung ano man yung mga desires ninyo, hindi naka-align sa standard ninyo, hindi naka-align doon sa kung anong gusto ninyo, 'di ba? Kaya parang nabuburyo kayo, disappointed kayo, 'di ba? Frustrated kayo. Maaring ganoon, tingnan mo naka-cross ang kamay niya, parang wala siyang gana sa buhay, parang nabibwisit siya, something like that. So, maaring ganoon ang nararamdaman ninyo lately, or gano'n ang nagiging ang sitwasyon ninyo, you know. Kaya tapos merong offer dito. Ito yung kamay ng universe, merong cup, 'di ba? Merong ino-offer sa iyo pero hindi mo ngayon napapansin or hindi mo pinapansin kasi nga focused ka pa rin, no? Buryong-buryo ka pa rin, or bisit na bisit ka pa rin siguro sa mga pangyayari sa buhay na hindi yun ang inaasahan mo or hindi yun ang ine-expect mo, pero yun nga, diba? Kaya parang disappointed ka talaga. So, this could be a heads up para sa'yo na tingnan mo to, Pisces, kasi wag ka nang manghinayang doon sa kung ano yung hindi nangyari or hindi dumating, kasi ibig sabihin nun, hindi yung para sa'yo. Pero look at this, the universe is giving you something, no? May offer sa inyo na maaaring hindi mo yung pinapansin, pero heads up ito sa'yo, napansinin mo to, yung mga kumakatok na potential dyan, kumakatok na posibilidad ng opportunities dyan sa'yo, kasi that could be something na
mas mahalaga pa or mas maganda pa or mas bongga pa kaysa doon sa mga kung ano ang nawala sa'yo or kung ano man ang hindi mo nakuha, hindi ba? So, meron din tayong 6 of Wands, no? So, this is victory. Magtatagumpay ka, Pisces. So, kung ano yung lagi natin tatandaan, whatever it is that the universe is denying of us, that is something na hindi para sa atin. No, hindi yan para sa atin. Otherwise, kung para sa atin yan, ibibigay at ibibigay yan ng universe. 'Di ba? Kaya, kung ano man yun, wag mo nang alalahanin yon, wag mo nang isipin yon, kasi there is something better or way better that the universe is preparing for you. Kaya doon ka na lang mag-focus, okay? So ngayon tingnan mo, there is victory na naghihintay sa'yo. 'Di ba? Maaari yung offer na yan sa'yo, diyan naglalaman yan ng victory para sa'yo. Naglalaman yan ng something na dapat na pagfokusan mo, na yun ang maghahatid sa inyo ng tagumpay. 'Di ba? There is victory dito. Ang iba siguro sa inyo din sa ngayon, 'di ba? You work hard already sa trabaho ninyo at maaari, 'di ba? Na ito yung dapat ninyong pagfokusan ngayon kasi nandito na eh. Kumbaga abot kamay mo na yung tagumpay. So focus more on this rather than doon sa kung ano pa yung mga ine-expect ninyo na iba, 'di ba? So kung anong meron kayo ngayon, focus on that kasi ayan na nga, meron naghihintay na tagumpay. So that could be your trabaho, your current job, your current career, your current business. So focus on that sa ngayon kasi eto na, naghihintay na ang inyong tagumpay. And yung tagumpay na yan, feeling ko yan din ang maghahatid sa inyo ng abundance and prosperity. Si Empress is prosperity and abundance energy. No? Meron dadating at dadating dito na pera sa inyo, merong financial blessings and financial opportunities that is coming your way. Okay? So, yun. Maaari din ang iba sa inyo ang opportunity na to na maaaring dadating pa lang. Diba? Trabaho, career, negosyo, investment, or whatsoever. Maaaring merong bagong money path na magbubukas para sa inyo na pwedeng panggagalingan, no, ng inflow ng abundance and prosperity sa buhay ninyo. Diba? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. Alright? We have magnificence. You are amazing, you are magnificent and unique, but most importantly, you are enough. Okay? Kaya wag kayong mag-alala. Alright? Wag kayong manliit. Wag ninyong maliitin ang sarili ninyo. Do not play small. Okay? Alalahanin ninyo na you are amazing, you're magnificent and unique, and you are good enough. Kaya magtatagumpay ka sa buhay. Kung ang ibang tao nagtatagumpay sa ginagawa nila, ganun ka din. Lahat tayo, we are all equipped with talents, skills, and gifts that we can use to carry out our dreams. At mararating mo din ang iyong success. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.